Ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng kumpanya ay malapit ng lagdaan. Ang mga Tsinong investor ay nasa silid na. Si Ricardo de la Cruz, ang CEO, may tiwala tulad ng dati, ay akala niya kontrolado ang lahat hanggang sa mapansin niyang walang sino man doon ang marunong magsalita ng Mandarin at ang translator ay hindi dumating. Sa sandaling iyon nagsimula ang gulat at nang tila nawawala na ang lahat, isang di inaasahang tinig ang bumangon mula sa likuran ng silid. Isang dalagita na hindi niya kailanman napansin. At ang ginawa niya ng araw na iyon ay hindi kailanman malilimutan ni Numan. Ang Martes ng umaga sa Meridian Holdings ay nagsimula tulad ng dati. Ang salaming gusali sa sentro ng Makati ay sumasalamin sa sumisikat na araw, habang ang mga empleyado ay nagmamadaling dumating para sa isa pang araw ng trabaho. Ngunit sa loob ng conference room, sa ika-15 palapag, si Ricardo de la Cruz, ang 12 taong gulang na CEO ng 30 taong gulang na negosyo ng pamilya, ay nerbiyosong naglalakad pabalik-balik, patuloy na tinitingnan ang orasan sa dingding. Ang Meridian Holdings ay dumadaan sa pinakamalaking krisis pinansyal sa kasaysayan nito. Ang negosyo ng pamilya, na nagsimula bilang isang maliit na importador, ay lumago sa mga dekada, ngunit ngayon ay nahaharap sa mga utang na nagbabanta sa pagkakaroon nito. Ang mga bangko ay nawawalan ng pasensya, ang mga supplier ay humihingi ng bayad, at ang mga empleyado ay bumubulong ng pag-aalala tungkol sa kanilang mga trabaho sa mga pasilyo. Inayos ni Ricardo ang kanyang kurbata sa ika-10 beses ng umagang iyon. Sa edad na 52, minana niya ang kumpanya mula sa kanyang ama, tulad ng minana ng kanyang ama mula sa kanyang lolo. Ito ay isang tradisyon ng pamilya na sineseryoso niya, ngunit ngayon ay mabigat na nakapatong sa kanyang balikat. Ang kanyang asawa, si Marisa, ang vice-presidente ng kumpanya, ay nerbiyosong inaayos ang mga dokumento sa mesa, habang ang kanilang anak, si Daniel, 25 taong gulang at sales director, ay sumusuri ng mga email sa kanyang cellphone sa ika-100 beses. Nasaan si Gino? Tanong ni Ricardo. Tinutukoy ang profesional na translator na dapat dumating ng 9 ng umaga, alas 9:15 na. Darating ang mga Chino sa loob ng 15 minuto. Ang pulong ng araw na iyon ay hindi lamang mahalaga. Ito ang huling pagkakataon para sa Meridian Holdings. Isang grupo ng mga Tsinong investor ang nagpakita ng interes na bumuo ng isang partnership na maaaring magpasok ng kinakailangang kapital upang iligtas ang kumpanya. Buwan ng negosasyon ang nagtulak sa kritikal na sandaling ito, kung saan ang huling termino ay tatalakayin at, sana, isang kasunduan ang magaganap. Binaba ni Marisa ang telepono na may malungkot na ekspresyon. Si Gino ay naaksidente sa daan papunta rito. Nasa ospital siya, wala namang seryoso, pero hindi siya makakarating ngayon. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tumigil si Daniel sa pag-type at tiningnan ang kanyang mga magulang na may ekspresyon ng gulat na sumasalamin sa kanila. Ito ang sandali na pinaghandaan nila sa loob ng maraming buwan. Ang mga presentasyon ay ginawa. Ang mga numero ay sinuri at sinuri muli. Ang mga estratehiya ay binuo. Lahat ay nakasalalay sa pulong na ito. Hindi maaring mangyari, bulong ni Ricardo. Hinaplos ang kanyang buhok na may uban. Hindi sila matatas magsalita ng Ingles. Kailangan natin ng isang taong perpektong nagsasalita ng Mandarin Chinese na nakakaintindi sa mga kultural na nuances. Na kayang pinutol siya ng pagdating ng kalihim, si Aling Nena, isang 60 taong gulang na babae na nagtatrabaho sa kumpanya sa loob ng 2 dekada. Sir De La Cruz, kararating lang ng mga Tsinong investor. Nasa lobby sila. Nagkagulo ang silid. Nagsimulang pawisan si Ricardo. Desperadong binubuklat ni Marisa ang kanyang phonebook, naghahanap ng sinumang available na translator. At si Daniel ay tumatawag sa mga ahensya ng translation na makakasagot lamang kinabukasan. Samantala, sa mga pasilyo ng kumpanya, isang batang babae ang hindi napapansin, nagtutulak ng isang cart ng paglilinis. Si Zoe Alcantara, 11 taong gulang pa lamang, ay nagtatrabaho ng part-time sa Meridian Holdings sa loob ng 6 na buwan, tinutulungan ang kanyang nanay Dorotea na responsable sa paglilinis ng gusali sa loob ng 5 taon. Si Zoe ay pumapasok sa trabaho tuwing hapon pagkatapos ng klase, kumikita ng ilang dagdag na pera na malaki ang naitutulong sa limitado nilang budget ng pamilya. Si Zoe ay isang dalagang katamtaman ang taas, na may matatalinong mata na nakamasid sa lahat ng kanyang paligid at kulot na buhok, laging nakatali sa isang praktikal na ponytail. Suot niya ang asul na uniforme ng kumpanya ng paglilinis,
Isang simpleng kamiseta at pantalon na nakita na ang mas magandang araw. Para sa karamihan ng mga tao sa gusali, siya ay hindi nakikita, isa lamang pang-empleyado sa paglilinis, masyadong bata para seryosohin, masyadong mahirap para magkaroon ng halaga, ngunit mayroon si Zoe na walang sino mang naghihinala. Habang naglilinis ng mga silid pagkatapos ng oras ng trabaho, nakikinig siya sa mga pag-uusap, inoobserbahan ang mga presentasyon na naiwan sa mga computer screen at sumisipsip ng impormasyon tungkol sa mundo ng negosyo na nakakaintriga sa kanya. Alam niya ang tungkol sa krisis pinansyal ng kumpanya, narinig niya ang mga nag-aalalang diskusyon ng mga executive at naiintindihan niya ng mas mahusay kaysa sa maraming empleyado ang kalubhaan ng sitwasyon. Nang umagang iyon, habang nililinis ni Zoe ang mga bintana malapit sa conference room, hindi niya maiwasang mapansin ang kaguluhan sa loob ng silid. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang pamilya De La Cruz na nagkakagulo, desperadong mga kilos at isang kapaligiran ng krisis na agad niyang kinilala. Alam niyang darating ang mga Tsinong investor. Narinig niya si Marisa na nakikipag-usap tungkol dito sa kalihim, ilang araw na ang nakalipas. Alam din ni Zoe kung gaano kahalaga ang pulong na ito para sa kumpanya at sa gayon para sa trabaho ng kanyang ina at sa kanya. Nang makita ni Zoe si Ricardo na hawak ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay, isang kilos ng lubos na desperasyon, naramdaman niyang may kumilos sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito awa, bagaman tiyak na mayroon niyon. Ito rin ay isang kakaibang pakiramdam na parabang alam niyang makakatulong siya, ngunit hindi niya alam kung dapat siya o kung tatanggapin siya. Bumukas ang elevator sa palapag at lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng maayos, malinaw na ang mga Tsinong investor. Kinilala ni Zoe ang ilang mukha mula sa mga larawan na nakita niya sa mga dokumento na naiwan sa mga mesa. Sila ay mukhang seryoso, propesyonal, at nag-uusap sa isang wika na umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zoe na naiintindihan niya ang bawat salitang sinasabi nila. Ang mga investor ay nagkomento tungkol sa pagiging maagap, nagpahayag ng pag-asa tungkol sa pulong, at isa sa kanila ay binanggit na umaasa siyang mayroong kompetenteng translator dahil ang kanyang Ingles ay hindi sapat para sa komplikadong negosasyon. Tumigil sandali si Zoe sa paglilinis, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang conference room kung saan ang pamilya De La Cruz ay malinaw na nagkakagulo. Pagkatapos ay sa mga Tsinong investor na papalapit at naramdaman ang bigat ng isang sandali na maaaring magbago ng lahat. Ngunit sino siya para makialam sa ganitong sitwasyon? Isang 60 na taong gulang na babae lamang, anak ng tagalinis, na kumikita ng ilang piso sa paglilinis ng mga opisina. Ano ang iisipin ng mga importanteng tao tulad ng mga De La Cruz kung mag-aalok siya ng tulong? Malamang ay hindi man lang siya seryosohin. Bumalik si Zoe sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang sitwasyon na nangyayari sa harap niya. Alam niyang sa loob ng ilang minuto, isang natatanging oportunidad ang maaaring mawala magpakailanman. At marahil siya lamang ang tao sa gusaling iyon na maaaring gumawa ng isang bagay tungkol doon. Lumakas ang ingay ng mga boses sa pasilyo. Ang mga Tsinong investor ay dinadala patungo sa conference room habang lumabas si Ricardo upang salubungin sila, sinusubukang panatilihin ang kanyang composure sa kabila ng malinaw na gulat sa kanyang mga mata. Inobserbahan ni Zoe ang lahat. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang sa loob ng ilang segundo, ang kapalaran ng maraming tao, kabilang ang kanyang sarili, ay mapagpapasyahan sa silid na iyon. Inabot ni Ricardo De La Cruz ang kanyang kamay upang kamayan ang pinuno ng delegasyon ng Tsina, si Mr. Li Wei, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may salamin at seryosong ekspresyon. Sa tabi niya ay 3 pang investor, lahat ay nakasuot ng madilim na suit at may dalang itim na leather na folder. Welcome to Meridian Holdings. Sabi ni Ricardo na pilit ngumiti habang ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis upang makahanap ng solusyon. Magalang na tumango si Mr. Lee, ngunit napansin ni Zoe na stratehikong nakaposisyon malapit upang makarinig ang ekspresyon ng pag-aalala na mabilis na dumaan sa mukha ng investor nang bumulong siya ng isang bagay sa kanyang kasamahan sa INSIC. Sana ay may magaling na translator. Hindi sapat ang Ingles ko para sa mga teknikal na detalye na kailangan nating talakayin. Sa loob ng conference room, naghanda si Marisa ng tubig, kape, at ilang pastry. Sinusubukang gumawa ng isang nakakaingganyang kapaligiran. Inayos ni Daniel ang projector sa ikatlong pagkakataon, mas dahil sa nerbiyos kaysa sa pangangailangan.
Ang oval na mesa na gawa sa makintab na kahoy ay napapalibutan ng mga itim na upuang gawa sa balat na may mga tumpok ng mga dokumento na maingat na inayos sa bawat upuan. Kaya, sabi ni Ricardo na nilinis ang kanyang lalamunan, magsimula tayo sa isang pangkalahatang ideya ng ating proposal. Ngunit nang magsimulang sumagot si Mr. Lee Sainsic na may ilang salita lamang sa Ingles na nakasingit, naging malinaw na ang komunikasyon ay magiging isang napakalaking problema. Tumango si Ricardo, nagkukunwari na naiintindihan, ngunit ang kanyang mga ekspresyon sa mukha ay nagbunyag ng kanyang kumpletong pagkalito. Sinubukan ni Marisa na tumulong sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang cellphone at pagbukas ng isang translation app, ngunit sinumang sumubok ng gumamit ng mga tool na ito. Para sa mahahalagang pag-uusap ay alam kung gaano sila limitado at kadalasang hindi tumpak. Nang sinubukan niyang isalin ang unang pangungusap ni Mr. Lee, ang resulta ay isang nakakalito na pinaghalong mga salita na walang saysay. Si Daniel, napansin ang desperasyon ng kanyang mga magulang, ay bumulong. Maaari kong subukang tumawag sa ilang ahensya ng translation? Gawin mo, bulong ni Ricardo. Ngunit maging discreet. Samantala, nagpatuloy si Zoe sa kanyang trabaho sa paglilinis, ngunit ngayon ay sinasadya niyang kumilos ng mas mabagal, malapit sa conference room. Narinig niya ang bawat salita ng pag-uusap at perpektong naiintindihan ang parehong Ingles at Insik. Ang sitwasyon ay mas malubha pa kaysa sa inaakala niya. Ang mga Chinong investor ay malinaw na naiinip. Narinig ni Zoe ang isa sa kanila na nagkomento, mukha silang hindi handa. Paano nila hindi magkaroon ng translator para sa isang napakahalagang pulong? Hindi ito nagbibigay ng tiwala sa kung paano nila pinamamahalaan ang negosyo. Sumagot ang isa pang investor. Marahil ay dapat nating i-reschedule. Hindi tayo maaaring gumawa ng mga desisyon tungkol sa milyon-milyong dolyar sa pamamagitan ng mga cellphone app at kumpas ng kamay. Kumirot ang puso ni Zoe. Alam niyang kung aalis ngayon ang mga investor, malamang ay hindi na sila babalik. Ang oportunidad ay mawawala magpakailanman at kasama nito ang kinabukasan ng kumpanya, ang trabaho ng kanyang ina at ang kanyang sariling pinagkukunan ng kita. Sa sandaling iyon nakita ni Zoe ang kanyang nanay Dorotea na lumabas sa pasilyo. Si Nanay Dorotea Alcantara ay isang 38 taong gulang na babae, payat ngunit malakas, na may mga kamay na makaluskos mula sa mga tao ng pagtatrabaho. Mayroon siyang 2 trabaho, naglilinis sa Meridian Holdings sa araw at nagtatrabaho sa isang Chinese restaurant sa gabi. Ang kanyang pagod ngunit laging mabait na mga mata ay nagpakita ng bigat ng isang buhay ng pakikibaka upang suportahan ang kanyang anak na mag-isa. Zoe, bulong niya. Tapos mo na ba ang 3 palapag? Kailangan nating bilisan ngayon. Kailangan kong umuwi ng maaga para sa isa ko pang trabaho. Tiningnan ni Zoe ang kanyang nanay pagkatapos ay ang conference room kung saan mabilis na lumalala ang sitwasyon. Umalis si Daniel upang gumawa ng desperadong tawag, ngunit alam ni Zoe na wala siyang mahahanap na available sa oras. Mabilis na nagsasara ang window ng oportunidad. Nanay, sabi ni Zoe ng mahinahon. Alam mo ba na maaaring magsara ang kumpanya kung hindi magtagumpay ang pulong na ito? Tumigil si Nanay Dorotea sa pag-aayos ng mga produkto ng paglilinis at tiningnan ang kanyang anak. Narinig ko ang ilang komento, ngunit alam mong hindi tayo dapat makialam sa mga usapin ng mga boss, Zoe. Ginagawa lang natin ang ating trabaho at iyon na. Ngunit paano kung makakatulong tayo? Kumunot ang noo ni Nanay Dorotea. Zoe, ano ang sinasabi mo? Bago pa makasagot si Zoe, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas si Daniel na may ekspresyon ng lubos na pagkabigo. Walang ahensya ang may available ngayon. Ang pinakamataas na nakuha ko ay para bukas ng umaga, ngunit sinabi ng mga Tsino na hindi sila maaaring manatili ng mas matagal. Lumabas si Ricardo sa pinto sa likuran ng kanyang anak, malinaw na desperado. Hindi ba mayroong sinuman sa buong siyudad na ito ang marunong magsalita ng Insik at available ngayon? Sa sandaling iyon, nagtagpo ang tingin ni Ricardo kay Zoe at Nanay Dorotea sa pasilyo. Sa loob ng isang sandali, nagkaroon ng kakaibang paghinto na para bang magkaibang mundo ang nagtatagpo sa unang pagkakataon. Tiningnan ni Ricardo si Zoe. Talagang tiningnan? Marahil sa unang pagkakataon mula nang magsimulang magtrabaho ang dalagita doon, naramdaman ni Zoe na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang sandali. Maaari siyang manatiling invisible, manatiling anak lamang ng tagalinis, o maaari siyang gumawa ng hakbang na magbabago ng lahat. Ngunit ang nagpatigil sa kanya ay hindi ang takot na mabigo, kundi ang takot kung paano siya tatanggapin. Si Nanay Dorotea,
napansin ang tingin ni Ricardo, ay instinctive na yumuko. Mga taon ng pagtatrabaho sa mga trabaho kung saan hindi mahalaga ang kanyang boses ay nagturo sa kanya na mas mabuting manatili sa lugar na itinalaga para sa mga tulad niya. Sir De La Cruz, sabi ni Zoe, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa nilayon niya. Lubhang naliligaw si Ricardo sa kanyang sariling mga desperadong pag-iisip kaya halos hindi niya narinig. Ano? Lumunok si Zoe. Narinig niya ang mga Chinong investor na nag-uusap sa loob ng silid at ang kanilang mga salita ay lalong nakakapanlumo. Isa sa kanila ang nagmungkahi lamang na marahil ay mas mabuting maghanap ng iba pang oportunidad sa pamumuhunan. Ako po, maaari akong tumulong sa pagsasalin, sabi ni Zoe. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Ang katahimikan na sumunod ay halos pisikal. Tumigil si Daniel sa pagkalikot ng kanyang cellphone at tiningnan si Zoe na parabang nagsalita siya sa isang alien na wika. Si Marisa, na lumabas ng silid sa likuran ng kanyang asawa, ay tinitigan ang dalagita na may ekspresyon ng lubos na hindi makapaniwala. Paumanhin, sabi ni Ricardo na parabang hindi siya sigurado kung tama ang kanyang narinig. Nagsasalita ako ng insik? Inulit ni Zoe. Sa pagkakataong ito ay diretsong tinitigan ang mga mata ni Ricardo. Mandarin Chinese po, kaya kong tumulong sa pagsasalin? Tiningnan ni Nanay Dorotea ang kanyang anak na gulat ang mata. Sa lahat ng mga taon na nagtatrabaho ng magkasama, hindi niya kailanman pinaghihinalaan na marunong si Zoe ng ibang wika, lalo na ang insik. Si Daniel ang unang tumugon na may nerbiyosong tawa. Tingnan mo bata, nagpapasalamat kami sa iyong alok, ngunit ito ay negosasyon ng milyon-milyong dolyar, hindi ito laro ng bata. Tumango si Marisa, sumasang-ayon sa kanyang anak. Zoe, ganoon nga, napakabait mo sa pag-aalok ng tulong, ngunit kailangan ito ng propesyonal na karanasan, kaalaman sa terminolohiya ng negosyo. Ngunit si Ricardo ay hindi nagsalita kaagad. Tinitigan niya si Zoe na may kakaibang ekspresyon na parabang ngayon lang niya nakita ang dalagita. Mayroong isang bagay sa tindig ni Zoe, sa kalmadong tiwala sa kanyang boses na nagpatumpik-tumpik sa kanya bago bawiin ang alok. Mula sa loob ng silid, dumating ang tunog ng mga upuan na itinutulak. Ang mga Chinong investor ay tumatayo na, malinaw na nawawalan ng pasensya. Narinig ni Zoe si Mr. Lee na nagsasabi, marahil ay mas mabuting umalis na lang tayo. Maaari nating talakayin ito sa isang maayos na inihandang pulong. Aalis na sila, sabi ni Zoe nang may pagmamadali. Sinasabi ni Mr. Lee na marahil ay mas mabuting i-reschedule dahil walang sapat na komunikasyon. Tumigil si Ricardo sa kanyang paggalaw. Naiintindihan mo ba ang sinasabi nila sa loob? Opo, perpekto, sagot ni Zoe. At nawawalan sila ng tiwala sa kakayahan ng kumpanya na magsagawa ng propesyonal na negosyo. Sa loob ng isang sandali, tila nahinto ang oras. Tiningnan ni Ricardo si Zoe. Tinimbang ang kanyang limitadong pagpipilian. Maaari niyang sundin ang kanyang mga paghuhusga at mawala ang nag-iisang pagkakataon upang iligtas ang kumpanya o maaari siyang magtiwala sa isang 16 na taong gulang na dalagita na marahil ay ang tanging pag-asa niya. Lumapit ang tunog ng mga yabag mula sa conference room. Kailangan gawin ang desisyon ngayon o huli na para sa anumang solusyon. Si Ricardo De La Cruz ay nasa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay sa negosyo. Sa kaliwa ay mayroon siyang isang respetadong negosyo ng pamilya, mga dekada ng tradisyon, at isang reputasyon na dapat pangalagaan. Sa kanan ay mayroon siyang isang 16 na taong gulang na dalagita, anak ng tagalinis, na nagsasabing kaya niyang iligtas ang isang negosyo na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Lumakas ang tunog ng mga yabag at malinaw na narinig ang boses ni Mr. Lee. Sa tingin ko dapat na tayong umalis. Maaari nating subukan sa ibang pagkakataon kapag mas handa sila. Teka, biglang sabi ni Ricardo, bumaling kay Zoe. Talaga bang nagsasalita ka ng insik? Paano natuto ang isang 16 na taong gulang ng insik? Huminga ng malalim si Zoe. Alam niyang darating ang tanong na ito at ang sagot ay maaaring maging hindi ka panipaniwala. Natuto po ako online, Sir De La Cruz. Nag-aral po ako ng 30 taon. Nagsimula po ako dahil sa kuryosidad, ngunit nagustuhan ko po ang wika at kultura. Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Daniel. Online? Ibig mong sabihin, natuto ka ng insik sa YouTube? Pangunahin po sa pamamagitan ng mga app, educational videos, at pakikipag-usap sa mga native speakers sa mga language forum, paliwanag ni Zoe ng matiyaga. Nagpa-practice po ako araw-araw sa loob ng 3 taon. Nagbabasa rin po ako ng balita sa insik at nanonood ng mga pelikula ng walang subtitle. Umiling si Marisa. Anak,
Ibang-iba iyan sa profesional na translation para sa negosyo. Mayroong mga teknikal na termino, mga kultural na nuances. Alam ko po, magalang na putol ni Zoe, ngunit maaari po akong sumubok. Ano po ang mawawala sa inyo sa puntong ito? Ang tanong ay nakabitin sa hangin bilang isang hindi matatakasang katotohanan. Tiningnan ni Ricardo ang pinto ng conference room kung saan makikita niya ang mga silweta ng mga Chinong investor na malinaw na gumagalaw, naghahanda upang umalis. Si Nanay Dorotea, nananatiling tahimik, ay sa wakas nagsalita. Zoe, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Mahalaga ang mga taong ito at kung magkamali ka nanay, alam ko po ang ginagawa ko, mahinahong sabi ni Zoe. Narinig ko po silang nag-uusap. Alam ko po kung ano ang gusto nilang pag-usapan. Alam ko po kung ano ang kanilang mga pag-aalala. Kaya ko po ito. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata ng isang sandali. Tinimbang ang kanyang mga pagpipilian. Narinig niya ang boses ng kanyang ama sa kanyang isip. Pinapaalala sa kanya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga pamantayan, ng pagtatrabaho lamang sa mga kwalipikadong profesional, nang hindi kailanman ikinokompromiso ang reputasyon ng pamilya. Ngunit narinig din niya ang tunog ng kanyang kumpanya na bumagsak, ng mga empleyado na nawawalan ng trabaho, ng isang tradisyon ng pamilya na nagtatapos. Sige, sabi ni Ricardo sa wakas, binuksan ang kanyang mga mata, ngunit sa isang kondisyon. Kung mapansin kong hindi mo kaya o kung may mali, aalis ka kaagad. Naiintindihan? Tumango si Zoe, sinusubukang huwag ipakita ang ginhawa na naramdaman niya. Naiintindihan po, Sir De La Cruz. Tiningnan ni Daniel ang kanyang ama na hindi makapaniwala. Tatay, hindi ka maaaring seryoso. Ipusta natin ang kinabukasan ng kumpanya sa isang, sa ano, Daniel? Tanong ni Ricardo na pinutol ang kanyang anak. Sa isang dalagita na kahit papaano ay nagsasalita ng wikang kailangan natin. Ano ang alternatibo? Pabayaan ang mga investor na umalis. Hinawakan ni Marisa ang braso ng kanyang asawa. Ricardo, marahil maaari nating hilingin sa kanila na maghintay ng kaunti pa habang naghahanap tayo ng ibang solusyon. Ngunit nauna na si Zoe patungo sa pinto ng conference room. Narinig niya si Mr. Lee na nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Tara na, sayang lang ang oras. Paano nila asahan na magsasara tayo ng deal na ganito kalaki nang walang sapat na komunikasyon? Mahina kumatok si Zoe sa pinto at pumasok. Ang apat na Chinong investor ay tumingin sa kanya na may pagtataka. Narito ang isang dalagang nakasuot ng uniforme ng paglilinis na pumapasok sa pinakamahalagang conference room sa araw na iyon. Mga Ginoo, sabi ni Zoe sa perpektong insik. Pakiusap, huwag kayong umalis. Alam kong nagkaroon ng problema sa translator. Ngunit kaya ko po kayong tulungan na makipag-usap sa pamilya De La Cruz. Ang epekto ay agad at dramatiko. Tumigil si Mr. Lee sa gitna ng paggalaw ng pagsasara ng kanyang folder. Ang tatlo pang investor ay tumingin sa kanya na may ekspresyon ng kumpletong pagtataka. Hindi lamang dahil nagsasalita si Zoe ng insik. Ito ay ang kalidad ng kanyang insik, ang perpektong bigkas, ang angkop na paggamit ng mga formalidad. Nagsasalita ka ng Mandarin? Tanong ni Mr. Lee sa insik. Pinoproseso pa rin ang nangyari. Opo sir, matatas po, sagot ni Zoe. Pinananatili ang magalang, angkop na tono upang kausapin ang mga nakatatanda sa kulturang Sino. Naiintindihan ko po na mayroon kayong mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng Meridian Holdings na magsagawa ng profesional na negosyo. Ngunit maipapangako ko po sa inyo na ang problema ay isang hindi inaasahang pangyayari lamang sa orihinal na translator. Sa likod ni Zoe, pumasok ang pamilya De La Cruz sa silid at nagmasid ng tahimik. Naramdaman ni Ricardo na bumilis ang tibok ng kanyang puso, na pagtanto na mukhang alam talaga ni Zoe ang kanyang ginagawa. Tinakpan ni Marisa ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Nagulat sa kakayahan ng dalagita, si Daniel ay nanatiling nakanganga. Sir Lee, nagpalitan ng tingin si Mr. Lee sa kanyang mga kasamahan bago sumagot. Napakabata mo pa. Ito ay isang komplikadong negosasyon na kinasasangkutan ng milyon-milyong dolyar. Sigurado ka bang kaya mong hawakan ang teknikal at pinansyal na terminolohiya? Pinanatili ni Zoe ang kanyang pagiging kalmado. Naiintindihan ko po ang inyong mga alalahanin, Sir Lee. Hayaan ninyo po akong magpakita sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga paunang tanong at maaari ninyong husgahan kung sapat ang aking kakayahan. Kung hindi, igagalang ko po ang inyong desisyon na maghanap ng ibang oportunidad. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan habang isinasaalang-alang ng mga Sinong investor ang proposal. Sa wakas, dahan-dahang tumango si Mr. Lee. Sige,
Susubukan natin sa loob ng ilang minuto. Bumaling si Zoe kay Ricardo. Sir De La Cruz, sumang-ayon po si Mr. Lee na bigyan kayo ng pagkakataon. Susuriin po nila kung sapat ang aking translation upang magpatuloy. Huminga ng malalim si Ricardo. Sige, kung gayon magsimula tayo sa ating presentasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya at ang mga oportunidad sa partnership. Nang isinalin ito ni Zoe sa INSIC, gamit ang angkop na terminolohiya ng negosyo at pinanatili ang tamang formal na tono, may nagbago sa kapaligiran ng silid. Muling umupo ang mga Chinong investor at kinawayan ni Mr. Lee si Ricardo upang magpatuloy. Handa na po silang makinig sa presentasyon, sabi ni Zoe kay Ricardo. Bumulong si Marisa sa kanyang asawa. Diyos ko Ricardo, mukhang alam niya talaga ang ginagawa niya. Nakikibaka pa rin si Daniel upang iproseso ang nangyayari. Ang dalagita na halos hindi niya napansin na naglilinis ng mga opisina ay ngayon ang nangunguna sa isa sa pinakamahalagang pulong sa kasaysayan ng kumpanya. Sinimulan ni Ricardo ang kanyang presentasyon sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kasaysayan ng Meridian Holdings, ang mga halaga nito, at ang kanyang pananaw para sa hinaharap. Matatas na isinalin ni Zoe, hindi lamang ang mga salita, kundi pati na rin ang tono at ang intensyon sa likod ng mga ito. Nagsimulang magtanong ang mga Chinong investor tungkol sa cash flow, tungkol sa mga estratehiya sa merkado, tungkol sa kompetisyon. Isinalin ni Zoe ang bawat tanong sa Ingles at bawat sagot pabalik sa INSIC na nagpapakita hindi lamang ng kasanayan sa wika, kundi pati na rin ng pag-unawa sa mga konsepto ng negosyo na tinatalakay. Habang nagpapatuloy ang pulong, may isang kapansin-pansin na nangyari. Ang mga Chinong investor ay malinaw na humanga, hindi lamang sa mga sagot ng pamilya De La Cruz, kundi pati na rin sa kalidad ng translation ni Zoe. Nagbigay si Mr. Lee ng mga positibong komento tungkol sa kung gaano nakakapresko ang makipagtulungan sa isang translator na talagang naiintindihan ang parehong wika at ang kultural na konteksto. Pinagmasdan ni Ricardo si Zoe nang may lumalaking paghanga at isang hindi komportableng pakiramdam ng pagiging lubos na minamaliit ang dalagita. Si Marisa ay nahati sa pagitan ng ginhawa na makita ang pulong na umuunlad ng maayos at ang nakakagulat na pagtuklas tungkol sa mga kakayahan ni Zoe. Ngunit marahil ang pinakamahangang tao sa silid ay si Nanay Dorotea, na nanatili sa pinto na nagmamasid sa kanyang anak na namumuno sa isang sitwasyon na lampas sa anumang naiisip niya. Tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha habang nakikita niya si Zoe na tinatrato ng may respeto at pagkilala sa unang pagkakataon mula nang magsimulang magtrabaho doon. Ang pulong ay mas naging maayos kaysa sa inaasahan ng sinuman. Alam ni Zoe na ang tunay na pagsubok ay darating pa kapag tatalakayin ang mga tiyak na detalye ng pananalapi at kapag ang kanyang edad at pinagmulan ay hindi maiiwasang maging bahagi ng pag-uusap. Sa ngayon, gayunpaman, pinatunayan niya na minsan ang kaligtasan ay nagmumula sa mga pinaka-hindi inaasahang lugar at na ang talento ay walang hangganan ng edad, uri ng lipunan o mga prekonsibong inaasahan. 2 oras ang lumipas at ang kapaligiran sa conference room ay ganap ng nagbago. Ang nagsimula bilang isang desperadong sitwasyon ay ngayon ay dumadaloy bilang isang maayos na negosasyong propesyonal. Kumilos si Zoe sa pagitan ng 2 panig ng mesa na may natural na kumpiyansa, isinasalin hindi lamang ang mga salita, kundi kinukuha rin ang emosyonal at kultural na mga nuances na gumagawa ng malaking pagkakaiba. Malinaw na nakarelax si Mr. Lee sa kanyang upuan, paminsan-minsan ay ngumingiti kapag gumagawa si Zoe ng mga banayad na kultural na pagsasaayos sa pagsasalin na nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa mga inaasahan ng Tsina sa negosyo. Ang ibang mga investor ay aktibong nagtatala, isang bagay na hindi nila ginagawa sa simula ng pulong. Ang panukalang pamumuhunan ay $15 milyong. Sabi ni Mr. Lee sa INSIC. Ngunit kailangan namin ng mga tiyak na garantiya sa kontrol sa kalidad at mga takdang panahon ng paghahatid. Isinalin ni Zoe ng may katumpakan, ngunit nagdagdag din ng kultural na konteksto. Sir De La Cruz, nag-aalok po sila ng 15 milyon, ngunit binibigyang diin po ni Mr. Lina sa kultura ng negosyo ng Tsina, ang pagiging maaasahan at pagiging maagap ay lubos na mahalaga. Kailangan po nila ng napaka-espesipikong garantiya. Tumango si Ricardo, humanga sa pagiging matalas ni Zoe. Naiintindihan ko, maaari kaming mag-alok ng real-time na sistema ng pagsubaybay sa aming mga proseso ng produksyon na may lingguhang ulat na direktang ipinadala sa kanila. Nang isinalin ito ni Zoe, ngumiti si Mr. Lee sa unang pagkakataon sa pulong, napakahusay.
Ipinapakita nito na naiintindihan nila ang aming mga inaasahan. Bumulong si Marisa kay Daniel. Hindi lang siya nagtatranslate, talagang pinapadali niya ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang magkaibang kultura. Si Daniel, na nagsimula ang pulong na nagdududa kay Zoe, ay ngayon ay pinagmasdan siya na may halong paghanga at kuryosidad. Paano nalaman ng isang 16 na taong gulang ang napakaraming tungkol sa internasyonal na negosyo? Ang tanong ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa isip ng lahat sa silid. Hindi lamang matataas si Zoe sa INSIC, kundi nagpakita rin siya ng pag-unawa sa terminolohiya ng pananalapi, mga protokol ng kultura at mga estratehiya ng negosasyon na makakapagpahanga maging sa mga bihasang executive. Sa sandaling iyon ay nagtanong si Mr. Lee na magbabago sa takbo ng pag-uusap. "Young lady," sabi niya sa INSIC, diretsong tinutukoy si Zoe. "Ilang taon ka na? At paano ka natuto ng aming wika ng napakahusay?" Nag-alinlangan si Zoe ng isang sandali. Alam niyang sa kalaunan ay darating ang tanong na ito at ang kanyang sagot ay maaaring magbago sa buong dinamika ng pulong. 16 taong gulang po ako, sir. Natuto po ako ng INSIC pangunahin sa pamamagitan ng online resources at patuloy na pagsasanay. Ang pagsasalin sa Ingles ay lumikha ng isang biglaang katahimikan sa silid. Nagpalitan ng tingin si Ricardo at Marisa na may panibagong pagtataka na parabang ngayon lang nila talagang pinoproseso ang edad ni Zoe sa konteksto ng kanyang kahanga-hangang kakayahan. 16 taong gulang? Inulit ni Mr. Lee sa INSIC na malinaw na nagulat. "At saan ka nag-aral ng internasyonal na negosyo?" Huminga ng malalim si Zoe. "Hindi po ako nag-aral ng formal, sir. Natuto po ako sa pamamagitan ng pagmamasid, pagbabasa at pagtatrabaho dito." Nang isinalin ni Zoe ang kanyang sariling sagot sa Ingles, idinagdag niya, "Humanga po sila sa edad ko at gusto nilang malaman ang tungkol sa aking formal na edukasyon." Isa sa iba pang mga investor, si Mr. Chen, ay nagsalita sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras. "Sa Tsina, lubos nating iginagalang ang mga kabataan na nagpapakita ng gayong dedikasyon sa pag-aaral. Ngunit sabihin mo sa akin, batang translator, ano ang iniisip mo tungkol sa partnership na ito? Mas kilala mo ang kumpanyang ito kaysa sa amin." Nagulat si Zoe sa tanong. Hindi pa siya kailanman hiniling na magbigay ng profesional na opinyon noon. Mabilis siyang tumingin kay Ricardo, na tumango ng naghihikayat, malinaw na kuryusong marinig ang sasabihin ni Zoe. "Mga Ginoo." Nagsimula si Zoe sa INSIC. "Nagtatrabaho po ako sa kumpanyang ito sa loob ng 6 na buwan. Masasabi ko po na sa kabila ng kasalukuyang mga hamon sa pananalapi, mayroong isang espesyal dito. Ang pamilya De La Cruz ay tinatrato ang kanilang mga empleyado ng may respeto kahit ang mga taong tulad ng aking ina at ako. Nahaharap sila sa mga paghihirap, ngunit hindi sila nagtanggal ng mga trabaho o benepisyo. Nagsasalita po ito tungkol sa kanilang karakter." Huminto siya bago magpatuloy. "Hindi po kayo namumuhunan sa mga numero o produkto. Namumuhunan po kayo sa mga tao na pinahahalagahan ang katapatan at pagsisikap. Sa aking karanasan dito, ang mga ito po ay mga taong tutupad sa kanilang mga pangako." Nang isinali ni Zoe ang kanyang mga salita sa Ingles, naramdaman ni Nanay Dorotea na nakamasid pa rin sa pinto, na napuno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Hindi lamang humahanga ang kanyang anak sa mga kasanayan sa wika, kundi nagpapakita rin ng maturity at karunungan na hindi niya alam na taglay niya. Ngumiti ng malawak si Mr. Lee. Napakahusay na sinabi. "Pinahahalagahan namin ang katapatan at loyalty." Nakakapresko itong marinig mula sa isang napakabata. Naramdaman ni Ricardo na may kumilo sa loob niya, isang halo ng paghanga, pasasalamat, at isang bagay na maaaring ilarawan bilang kahihiyan. Sa loob ng ilang buwan, nagtrabaho si Zoe sa kanyang kumpanya at hindi siya kailanman talaga nakita ni Ricardo. Hindi niya kailanman kinilala ang kanyang potensyal, hindi niya kailanman isinasaalang-alang kung anong halaga ang may daragdag niya bukod sa paglilinis ng mga opisina. "Sir Lee," sabi ni Ricardo, "gusto kong magdagdag ng isang bagay. Ngayon ay natuto ako na minsan ang pinakamalaking talento ay nasa harap mismo natin, ngunit kailangan nating magkaroon ng mata upang makita sila." Ginulat kami ni Zoe hindi lamang sa kanyang mga kakayahan, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon at integridad. Isinali ni Zoe, ngunit naramdaman niyang bahagyang namula ang kanyang pisngi. Hindi pa siya kailanman nakatanggap ng ganitong pampublikong pagkilala mula kay Ricardo De La Cruz. Nagpatuloy ang negosasyon sa loob ng isa pang oras na may mga detalye na pinino at mga termino na napagkasunduan. Pinanatili ni Zoe ang kanyang walang kapintasan na pagganap, ngunit sa loob ay nagsimula siyang magtanong kung ano ang mangyayari pagkatapos.
Kapag natapos ang pulong, babalik ba siya sa pagiging dalagita lamang sa paglilinis? Ito ba ay magiging isang natatanging karanasan lamang o magbabago ba ito ng isang bagay ng permanente? Nagtanong si Mr. Chen ng huling tanong. Mayroong isang huling bagay na gusto naming talakayin. Sino ang magiging aming pangunahing contact point para sa patuloy na komunikasyon? Mas gusto naming makipagtulungan sa isang taong nakakaintindi ng aming wika at kultura. Malapit nang mag-alok si Ricardo nang putulin siya ni Mr. Lee. Sa katunayan, lubos kaming humanga sa batang translator ngayon. Posible ba na isama siya sa mga komunikasyon sa hinaharap? Bihira kaming makahanap ng isang napakabata na may gayong kakayahan sa kultura at wika. Naramdaman ni Zoe na huminto sandali ang kanyang puso. Iminumungkahi nila na patuloy siyang kasama. Tiningnan ni Ricardo si Zoe na may bagong ekspresyon, na para bang nakikita niya ang mga posibilidad na hindi niya kailanman isinasaalang-alang noon. Ito ay posible. Dahan-dahang, sabi ni Ricardo. Ipinakita ni Zoe ngayon na mayroon siyang pambihirang kakayahan. Bumulong si Marisa. Ricardo, nag-aaral pa siya sa high school. At kaya ko pa rin ipagpatuloy ang aking pag-aaral, mabilis na sabi ni Zoe. Kaya ko po itong gawin ng part-time, tulad ng ginagawa ko sa trabaho sa paglilinis. Si Daniel, nananatiling tahimik, ay sa wakas nagsalita. Tatay, sa tingin ko, dapat nating seryosohin ito. Iniligtas ni Zoe ang pulong na ito at malinaw na mayroon siyang talento na magagamit natin. Ngumiti si Mr. Lee, napakahusay. Kaya, mayroon tayong paunang kasunduan at isang itinatag na channel ng komunikasyon. Inabot niya ang kanyang kamay kay Zoe. Young lady, isang karangalan na makatrabaho ka ngayon. Nang kinamayan ni Zoe si Mr. Lee, naramdaman niyang may isang bagay na mahalaga ang nagbago sa kanyang buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagkilala o oportunidad, ito ay tungkol sa talagang makita sa unang pagkakataon. Malapit nang matapos ang pulong at ang mga pangunahing termino ng kasunduan ay naitatag na. Ang mga Tsinong investor ay aalis ng nasisiyahan. Ang Meridian Holdings ay magkakaroon ng kapital na kinakailangan upang mabuhay. At si Zoe, pinatunayan ni Zoe na higit pa siya sa kung ano ang lumilitaw, ngunit mayroon pa ring mga tanong na hindi nasasagot. Paano talaga natuto si Zoe ng INSIC? Ano ang kanyang kumpletong kwento? At, higit sa lahat, paano magbabago ang paghahayag na ito hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong dinamika ng kumpanya? Habang naghahanda ang lahat upang tapusin ang pulong, alam ni Zoe na ang pinakamalaking pagsubok ay darating pa, hindi sa kanyang kakayahan. Sa wika, kundi sa kung paano niya haharapin ang kanyang bagong lugar sa isang mundong matagal na siyang hindi pinapansin. Habang inaayos ng mga Tsinong investor ang kanilang mga dokumento at naghahanda upang umalis, gumawa si Mr. Lee ng isang kaswal na obserbasyon na magbabago ng lahat. Zoe, ang iyong pagbigkas sa ilang rehiyonal na dialekto ay pambihirang tumpak. Saan mo ba eksaktong natutunan ang mga nuances na iyon? Naramdaman ni Zoe ang kurot ng nerbiyos. Nagpa-practice po ako sa iba't ibang online speakers, sir. Ngunit si Mr. Chen, nananatiling mapanuri sa halos buong pulong, ay yumuko ng may panibagong interes. Sinabi mo na natuto ka online, ngunit mayroong isang napaka-espesipikong bagay sa iyong Shanghai accent. Napakahirap nitong matutunan nang walang direktang exposure. Ang komento ay tila inosente, ngunit napansin ni Zoe na lumalakad siya sa isang delikadong teritoryo. Naging maingat siya sa pagbubunyag ng masyadong marami tungkol sa kung paano niya talaga natutunan ang INSIC dahil ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa ipinakita niya. Napansin ni Ricardo ang banayad na tensyon at sumabat. Aba, anuman ang paraan ng pagkatuto ni Zoe, nagpapasalamat kami sa kanyang kakayahan ngayon. Ngunit hindi pa handa si Mr. Lee na palampasin ang paksa. Zoe, patawarin mo ang aking kuryusidad, ngunit matagal na ako sa larangan ng edukasyon bago ang negosyo. Ang iyong antas ng fluency ay kumakatawan sa hindi bababa sa 5 hanggang 7 taon ng masinsinang pag-aaral. Sinabi mong nag-aral ka ng 3 taon. Lumunok si Zoe. Mabilis siyang tumingin sa kanyang nanay na nakamasid pa rin sa pinto at nakita ang isang ekspresyon ng pagkalito sa kanyang mukha. Napansin ni Nanay Dorotea na mayroong mga aspeto ng buhay ng kanyang anak na hindi niya alam. Nagsimula po ako ng mas bata kaysa sa sinabi ko. Sa wakas ay inamin ni Zoe. Mas matagal na po akong nag-aaral. Kaano katagal? Magiliw na tanong ni Marisa, ngunit may malinaw na kuryosidad. Nag-alinlangan si Zoe. Ang buong katotohanan ay kinakailangan ang pagbubunyag ng mga aspeto ng kanyang buhay na pinanatili niyang pribado, hindi dahil sa kahihiyan,
kundi dahil wala namang pangangailangan o pagkakataon na ibahagi. Mula po noong 6 gulang ako, sa wakas ay sabi ni Zoe, ang katahimikan na sumunod ay naiiba sa mga nauna. Ito ay puno ng tunay na pagtataka at isang bagong layer ng misteryo kung sino talaga si Zoe. 8 taong gulang? Inulit ni Daniel. Ngunit bakit magsisimulang matuto ng insik ang isang 8 taong gulang na bata? Tiningnan ni Zoe ang kanyang nanay, naghahanap ng paghihikayat. Bahagyang tumango si Nanay Dorotea na pagtanto na oras na para ibahagi ng kanyang anak ang kanyang kwento. Nagtatrabaho po ang nanay ko sa isang Chinese restaurant sa gabi. Nagsimula si Zoe. Noong maliit pa po ako, wala po kaming pera para sa yaya. Kaya minsan, sumasama po ako sa kanya. Ang may-ari, si Aling Wong at ang kanyang pamilya ay laging mabait sa akin. Nagsimula po silang turuan ako ng mga pangunahing salita sa insik para abalahin ako. Ang simple ngunit makapangyarihang paghahayag ay nagbago muli sa kapaligiran ng silid. Narito ang isang 8 taong gulang na batang babae na nakaupo sa isang Chinese restaurant habang nagtatrabaho ang kanyang ina. Ginagawang oportunidad sa pag-aaral ang mga nakakainip na oras. Mahinahong sabi ni Mr. Lee. Kaya natuto ka ng insik dahil sa pangangailangan at kuryosidad, hindi bilang isang akademikong pribileheyo. Opo sir, kinumpirma ni Zoe. Binigyan po ako ni Aling Wong ng mga lumang libro sa insik. Hinayaan po niya akong manood ng mga Chinese TV show sa mga break ng nanay ko. Nang tumanda po ako at nagkaroon kami ng access sa internet, nagsimula po akong gumamit ng online resources para mapabuti. Naramdaman ni Nanay Dorotea ang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mga mahihirap na taon noong maliit pa si Zoe at nagtatrabaho siya ng 2 trabaho. Alam niyang gumugugol ng oras ang kanyang anak sa restaurant. Ngunit hindi niya kailanman inisip na ang mga oras na iyon ay magre-resulta sa isang bagay na pambihira. Ngumiti si Mr. Chen nang may pag-aproba. Ito ang nagpapaliwanag sa iyong kultural na pag-unawa. Hindi ka lamang natuto ng wika, ikaw ay nalubog sa kultura. At ipinapaliwanag nito kung bakit mukha kang komportable sa terminolohiya ng negosyo, dagdag ni Marisa na nagkokonekta sa mga punto. Nakamasid ka at natututo tungkol sa mundo ng mga matatanda mula pa noong bata ka. Naramdaman ni Ricardo ang isang alon ng paghanga na hinaluan ng isang bagay na maaaring ilarawan bilang kababaang loob. Narito ang isang dalagita na, nahaharap sa mahihirap na kalagayan, ay ginawang oportunidad ang pagkakaiba-iba. Habang minana ni Ricardo ang mga pribilehiyo at oportunidad, nilikha ni Zoe ang kanyang sarili. Zoe, sabi ni Ricardo, mayroon pa bang iba na dapat naming malaman tungkol sa iyo? Ngumiti si Zoe sa unang pagkakataon sa pulong. Isang tunay na ngiti na nagpasigla sa kanyang batang mukha. Aba, nagsasalita rin po ako ng kaunting Japanese at nag-aaral po ako ng Korean. Umiling si Daniel na hindi makapaniwala. Oo naman, nag-aaral ka. Ngunit si Mr. Lee ang nagbigay ng obserbasyon na magbabago ng lahat. Zoe, napagtanto mo ba na mayroon kang napakabihirang talento? Ang iyong kakayahan na matuto ng mga wika na sinamahan ng iyong kultural na pag-unawa at maturity ay pambihira. May nag-usap na ba sa iyo tungkol sa mga scholarship sa universidad? Tumigil si Zoe. Maga scholarship? Ang mga universidad tulad ng Harvard, Yale, Stanford ay may mga espesyal na programa para sa mga kabataan na may pambihirang talento, paliwanag ni Mr. Lee. Sa iyong mga kakayahan, maaari kang maging kwalipikado para sa mga pinabilis na programa. Humakbang si Nanay Dorotea mula sa pinto, hindi na niya kayang manatiling tahimik. Paumanhin po, sabi niya nang may pagkamahiyain, ngunit wala po kaming kakayahan para sa universidad. Ngumiti si Mr. Lee ng magiliw. Aling Dorotea, ang mga scholarship ay sumasakop sa lahat ng gastusin. Para sa isang may kakayahan tulad ni Zoe, magpapaligsahan ang mga universidad upang mag-alok ng mga ito. Ang paghahayag ay tumama sa silid tulad ng kidlat. Si Zoe, na nagtatrabaho ng part-time sa paglilinis ng mga opisina na hindi napapansin at minamaliit, ay biglang natagpuan ang kanyang sarili sa sentro ng mga posibilidad na hindi niya kailanman naiisip. Tiningnan ni Ricardo si Zoe na may ganap na bagong ekspresyon. Zoe, naisip mo na ba ang iyong kinabukasan? Kung ano ang gusto mong gawin pagkatapos ng high school? Nag-alinlangan si Zoe. Ang totoo ay hindi pa niya kailanman pinahintulutan ang kanyang sarili na mangarap ng malaki. Ang kanyang realidad ay laging tungkol sa paghahanap buhay, tungkol sa pagtulong sa kanyang nanay, tungkol sa paggawa ng anumang kinakailangan upang matustusan ang kanyang sarili. Gusto ko po laging mag-aral ng internasyonal na negosyo, inamin ni Zoe, ngunit akala ko po ay isang imposibleng pangarap iyon. Naramdaman ni Marisa na kumirot ang kanyang puso.
Narito ang isang dalagita na may pambihirang talento na nilimitahan ang kanyang mga pangarap dahil akala niya ay walang oportunidad para sa isang tulad niya. Tumayo si Mr. Chen at lumapit kay Zoe. Young lady, maaari ba akong magbigay ng mungkahi? Ang aking kumpanya ay may programa ng mentorship para sa mga kabataan na may talento na interesado sa internasyonal na negosyo. Isang karangalan na isponsor ang iyong pag-aaral. Ang pagkabigla ay nakikita sa mukha ni Zoe. Sir, ang pamumuhunan sa mga kabataan na may talento ay pamumuhunan sa hinaharap, paliwanag ni Mr. Chen. Hinanga mo kami ngayon, hindi lamang sa iyong mga kakayahan, kundi pati na rin sa iyong karakter. Mas mahalaga iyan kaysa sa anumang diploma. Tinakpan ni Nanay Dorotea ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, malayang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Sa loob ng isang umaga, ang buhay ng kanyang anak ay nagbago sa mga paraan na hindi niya kailanman maiisip. Naramdaman ni Ricardo ang isang malalim na gumalaw sa loob niya. Sa loob ng maraming taon, nagsalita siya tungkol sa mga halaga ng kumpanya, tungkol sa oportunidad at meritokrasya. Ngunit ngayon ay ipinakita ni Zoe sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga halagang iyon kapag inilapat ng walang paghuhusga o mga prekonsibong limitasyon. Zoe, sabi ni Ricardo, anuman ang desisyon mo tungkol sa universidad o iba pang oportunidad, gusto kong malaman mo na lagi kang may lugar dito sa Meridian Holdings, hindi bilang empleyado sa paglilinis, kundi bilang isang mahalagang miyembro ng aming koponan. Tumingin si Zoe sa paligid ng silid sa mga Chinong investor na tinatrato siya ng may respeto sa pamilya De La Cruz, na sa wakas ay nakita siya kung sino talaga siya, sa kanyang nanay, na tinitigan siya ng may pagmamalaki at pagmamahal. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng mga bagong at kapana-panabik na oportunidad na ito, alam ni Zoe na mayroong isang mas malalim na aral na natututunan ng lahat sa silid tungkol sa paghuhusga sa mga tao batay sa anyo. Tungkol sa pagkilala sa potensyal saan man ito umiiral at tungkol sa kung paano minsan ang pinakamalaking oportunidad ay nagmumula sa pagkakaroon ng lakas ng loob na makita lampas sa ating sariling mga limitasyon. Ang pulong ay nagsimula bilang isang desperasyon upang iligtas ang isang kumpanya. Nagtatapos ito bilang isang paghahayag tungkol sa kapangyarihan ng pagkilala at paglinang ng talento, anuman ang pinagmulan nito. Isang linggo ang lumipas mula ng pulong na nagbago ng lahat. Ang kasunduan sa mga Chinong investor ay natapos na tinitiyak ang kinabukasan ng Meridian Holdings, ngunit ang mga pagbabago na talagang mahalaga ay mas malalim at personal. Natagpuan ni Zoe ang kanyang sarili sa isang surreal na sitwasyon. Sa loob ng 7 araw, siya ay nagmula sa pagiging invisible patungo sa pagiging sentro ng atensyon. Ipinilit ni Ricardo na bigyan siya ng pansamantalang opisina at ngayon ay hinahati ni Zoe ang kanyang oras sa pagpapatuloy ng kanyang regular na pag-aaral. Pagtatrabaho ng part-time bilang isang consultant sa internasyonal na komunikasyon at pagproseso ng maraming oportunidad na lumitaw. Nagbakasyon si Nanay Dorotea sa kanyang pangalawang trabaho upang samahan si Zoe sa isang pulong sa paaralan. Sinusuri ni Ma'am Elena Santos, ang academic advisor, ang mga resulta ng aptitude tests na kinuha ni Zoe sa kahilingan ni Mr. Lee. Ang mga resulta ay pambihira, sabi ni Ma'am Elena, tiningnan ang kanyang salamin. Zoe, ang iyong IQ ay nasa ika, 99 na percentile at ang iyong mga kasanayan sa wika ay off the charts. Paano natin hindi ito nakilala noon? Nagpalitan ng tingin si Zoe sa kanyang nanay. Sa tingin ko po ay hindi pa po nagkaroon ng oportunidad para lumabas ito. Aba, ngayon meron na. Ngumiti si Ma'am Elena. Nakakuha po ako ng tawag mula sa 3 universidad ngayong linggo lamang. Harvard, Stanford at Columbia. Lahat po ay interesado na talakayin ang mga espesyal na programa para sa inyo. Hinawakan ni Nanay Dorotea ang kamay ng kanyang anak. Mahirap pa ring paniwalaan na nangyayari ang lahat ng ito. Isang linggo na ang nakalipas. Ang pinakamalaki niyang pag-aalala ay kung makakabayad ba sila ng renta sa pagtatapos ng buwan. Ngayon, nililigawan ang kanyang anak ng pinakamahuhusay na universidad sa bansa. Nang araw na iyon, bumalik si Zoe sa Meridian Holdings para sa kanyang unang opisyal na pulong bilang consultant. Kapansin-pansin ang pagkakaiba sa kung paano siya tinatrato. Ang mga empleyado na dati ay halos hindi siya binabati, ngayon ay humihinto upang makipag-usap. Ang mga kalihim na hindi kailanman natuto ng kanyang pangalan ay ngayon ay tinatawag siyang Binibining Alcantara. Sinalubong siya ni Ricardo sa reception. Zoe, kumusta ang pulong sa paaralan?
Surreal po, inamin ni Zoe. Pinoproseso ko pa po ang lahat. Ngumiti si Ricardo. Ipinapalagay ko. Gusto mong maglakad-lakad kasama ko? May gusto akong talakayin. Naglakad sila sa gusali, dumaan sa mga opisina, kung saan minsan ay nagtrabaho si Zoe sa paglilinis. Ang ironiya ay hindi napansin ng sino man sa kanila. Zoe, marami akong iniisip tungkol sa nakaraang linggo. Nagsimula si Ricardo tungkol sa kung paano halos nawala sa atin ang isang pambihirang oportunidad dahil hindi ko nakita lampas sa aking sariling limitadong inaasahan. Tahimik na nakinig si Zoe. Napagtanto na kailangan itong sabihin ni Ricardo tulad ng kailangan itong marinig ni Zoe. Tinuruan mo ako ng isang mahalagang bagay tungkol sa pamumuno. Nagpatuloy si Ricardo. Ang mga tunay na pinuno ay hindi lamang namamahala ng mga mapagkukunan, kinikilala at nililinang nila ang potensyal. Nabigo ako dito sa iyo sa loob ng ilang buwan, Sir De La Cruz. Hindi niyo po alam. Ngunit pwede. Putol ni Ricardo. Kung talagang tumingin ako, kung nagsikap ako na makilala ang mga taong nagtatrabaho para sa akin, matutuklasan ko. At ito ay nagtatanong sa akin kung gaano karaming iba pang mga Zoe ang nandoon na hindi nakikita. Huminto sila sa harap ng isang bintana na nakatanaw sa patio ng kumpanya, kung saan nagtatrabaho ang iba pang mga empleyado sa pagpapanatili. Kaya, nagpasya akong magpatupad ng isang bagong programa, sabi ni Ricardo. Mag-aalok kami ng mga scholarship at profesional na pag-unlad para sa lahat ng interesadong empleyado, anuman ang kanilang kasalukuyang posisyon. Gagawin namin ang mga oportunidad para matuklasan at malinang ang mga talento. Naramdaman ni Zoe ang buhol sa kanyang lalamunan. Sir De La Cruz, napakaganda po niyan at gusto kong tumulong ka sa pagbuo nito, dagdag ni Ricardo. Kapag hindi ka nag-aaral o nagtatrabaho sa internasyonal na komunikasyon, syempre po. Sa sandaling iyon, lumabas si Marisa sa pasilyo. Zoe, mayroong gustong kumausap sa iyo. Bumalik sila sa reception, kung saan nakita ni Zoe si Aling Wong, ang may-ari ng Chinese restaurant, kung saan natutunan niya ang kanyang unang mga salita sa Mandarin. Ang matandang babae ay malawak na nakangiti. May dalang isang balot na kahon. Zoe! Sigaw ni Aling Wong sa insik. Nabalitaan ko ang iyong tagumpay. Lubos akong ipinagmamalaki. Tumakbo si Zoe upang yakapin ang babae na naging kanyang unang guro sa insik. Aling Wong, paano niyo po nalaman? Maliit ang Chinese community sa Manila, tumawa si Aling Wong. Tinawagan ako ni Mr. Lee upang ikuwento ang tungkol sa batang henyo na nagligtas ng isang kumpanya. Nang inilarawan kanya, agad kong nalaman. Inabot ni Aling Wong ang kahon kay Zoe. Para sa iyo ito. Isang regalo upang ipagdiwang. Maingat na binuksan ni Zoe ang kahon at nakita ang isang set ng mga lumang libro ng tulang Chino na may mga sulat kamay na anotasyon sa mga gilid. Galing ito sa aking lola, paliwanag ni Aling Wong. Palagi niyang sinasabi na ang mga libro ay dapat mapunta sa kung sino ang pinakamahalaga sa kanila. Sa tingin ko ay dumating na ang oras. Naramdaman ni Zoe ang luha sa kanyang mga mata. Ang mga librong ito ay kumakatawan ng higit pa sa literatura. Kumakatawan ito ng tiwala, tradisyon, at pagkilala sa kanyang tunay na pagmamahal sa kulturang Chino. Pinagmasdan ni Marisa ang eksena ng may damdamin, na pagtanto kung gaano kayaman ang kwento ni Zoe sa mga koneksyon ng tao na hindi niya kailanman naiisip. Si Daniel, na sumama sa grupo, ay umiling ng may paghanga. Zoe, sabi ni Daniel, aminado ako, noong nag-alok ka ng tulong ng araw na iyon, akala ko na babaliw ka. Ngayon, napagtanto ko na kami ang bulag. Tiningnan ni Aling Wong ang pamilya De La Cruz nang may pag-apruba. Laging espesyal si Zoe, ngunit kailangan ng mga talento ng oportunidad upang mamulaklak. Salamat sa pagbibigay sa kanya ng oportunidad na iyon. Inabot ni Ricardo ang kanyang kamay kay Aling Wong. Hindi Aling Wong, salamat sa pagkakita ng potensyal sa kanya noong bata pa siya. Ikaw ang nagtanim ng binhi ng kung ano ang nakikita natin ngayon. Si Nanay Dorotea, nakakagaling lang sa trabaho at nasaksihan ng eksena, ay naramdaman na umaapaw ang kanyang puso. Ang makita ang kanyang anak na napapalibutan ng mga taong pinahahalagahan siya at kinikilala ang kanyang potensyal ay higit pa sa kanyang pinangarap. Ngunit marahil ang pinakamahalagang sandali ay dumating nang hinarap ni Zoe ang lahat. Alam niyo po, matagal ko pong inakala na ang tagumpay ay nangangahulugang pagtakas mula sa pinanggalingan. Ngayon po, napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay ang paggamit ng ating mga talento upang itaas hindi lamang ang ating sarili, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid natin. Tiningnan niya ang kanyang nanay. Nanay,
Palagi po ninyo akong tinuruan na ang pagsisikap at karakter ay mas mahalaga kaysa sa anuman. Hindi po ito magbabago. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ricardo. Sir De La Cruz, salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Ngunit higit sa lahat, salamat po sa pagpapasya na karapat-dapat din ang ibang tao sa mga pagkakataon. At sa wakas kay Aling Wong. At salamat po sa paniniwala sa isang 8 taong gulang na batang babae na hindi alam na maaaring magkatotoo ang mga pangarap. Habang naghihiwalay ang grupo, nanatili si Zoe sandali sa reception, pinag-iisipan kung paano nagbago ang kanyang buhay. 1 linggo na ang nakalipas, siya ay invisible. Ngayon, siya ang sentro ng mga pagbabago na makakaapekto hindi lamang sa kanyang sariling buhay, kundi pati na rin sa buhay ng maraming iba pang tao. Ang pinakamahalaga, gayunpaman, ay natutunan ni Zoe na ang makita at pahalagahan ay hindi nagbabago sa kung sino siya sa esensya. Siya pa rin ang parehong dalagita na mahilig matuto, na nag-aalala sa kanyang nanay, na naniniwala sa pagsisikap at katapatan. Ang pagkakaiba ngayon ay sa wakas ay nakikinig na ang mundo. At determinado si Zoe na gamitin ang atensyong ito upang matiyak na ang iba pang mga kabataan na tulad niya ay magkakaroon din ng kanilang pagkakataon na sumikat. 6 na buwan ang lumipas mula ng Martes ng umaga na nagbago ng lahat. Dumating ang taglagas sa Maynila, pininturahan ang mga puno sa paligid ng Meridian Holdings ng mga kulay ginto at pula na sumasalamin sa pagbabagong nangyari sa loob ng gusali. Si Zoe ay nasa kanyang bagong opisina. Oo, mayroon na siyang tunay na opisina, naghahanda para sa isang espesyal na presentasyon. Sa mga dingding ay may mga sertipiko ng kanyang advanced university courses na ginagawa niya sa pamamagitan ng pinabilis na programa ng Harvard, mga larawan kasama ang mga Chinong investor, at isang espesyal na frame na naglalaman ng unang opisyal na larawan niya bilang direktor ng internasyonal na komunikasyon ng Meridian Holdings. Ngunit ang larawan na pinakamamahal niya ay nasa kanyang mesa. Isang larawan niya at ng kanyang nanay ng araw na natanggap ni Nanay Dorotea ang kanyang promosyon sa supervisora ng Facilities Management, isang posisyon na partikular na nilikha upang kilalanin ang kanyang karanasan at dedikasyon sa loob ng maraming taon. Bumukas ang pinto at pumasok si Marisa na may dalang folder. Zoe, handa ka na ba para sa presentasyon? Dumating na ang mga bagong scholar. Ngumiti si Zoe. Higit pa sa handa po, binibining De La Cruz. Magkasama silang naglakad patungo sa auditorium na partikular na itinayo para sa Zoe Alcantara Talent Development Program, isang programa na nakilala at nalinang na ang 12 batang empleyado na may pambihirang kakayahan sa iba't ibang larangan. Puno ang auditorium. Sa unang hilera, nakaupo si Nanay Dorotea sa tabi ni Aling Wong, parehong nagningning sa pagmamalaki. Malapit sa kanila ay sina Mr. Lee at Mr. Chen, na naging regular na mentor ng programa. Si Ricardo at Daniel ay sumakop ng mga upuan sa pangalawang hilera kasama ang unang 12 scholar ng programa na ngayon ay nag-aaral sa mga prestihiyosong universidad habang nagtatrabaho ng part-time sa kumpanya. Ngunit ang pinakanakakakilig kay Zoe ay ang 25th tao na nakaupo sa sentro ng auditorium, ang bagong batch ng mga scholar ng programa. Sila ay nagmula sa iba't ibang pinagmulan, mga anak ng tagalinis, security guard, cafeteria worker, driver. Bawat isa ay nagpakita ng mga natatanging talento na nakilala sa pamamagitan ng bagong sistema ng pagsusuri na ipinatupad ng kumpanya. Mga kaibigan, nagsimula si Zoe. Ang kanyang boses ay mas mature at may tiwala na sa edad na 70. Alam ko po eksakto kung ano ang nararamdaman nyo ngayon. Alam ko po kung ano ang maging invisible, ang minamaliit, ang husgahan sa trabaho ng inyong mga magulang sa halip na sa inyong sariling potensyal. Huminto siya, tiningnan ang bawat mukha sa madla. 6 na buwan na ang nakakaraan. Ako po ay nasa kalagayan nyo ngayon. Nagtatrabaho ng part-time, tinutulungan ang aking pamilya, nangangarap ng mga oportunidad na tila imposible. Sa unang hilera, diskretong pinunasan ni Nanay Dorotea ang isang luha, ang marinig ang kanyang anak na nagsasalita ng may gayong kahusayan at layunin ay patuloy pa ring nakagugulat sa kanya araw-araw. Ngunit, may natutunan akong mahalaga. Nagpatuloy si Zoe. Ang mga talento ay hindi lumalaki sa mga pribilehiyong hardin. Sila ay ipinanganak saan man may kuryosidad, determinasyon at lakas ng loob. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng natupad na potensyal at nasayang na potensyal ay oportunidad. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa mga veteranong scholar.
Si Maria Ali ay natuklasan na mayroon siyang talento sa engineering habang nagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa cafeteria. Ibinunyag ni Ana ang pambihirang kakayahan sa programming nang magsimula siyang mag-automate ng mga sistema ng pag-schedule. Nagpakita si Sarah ng talento para sa graphic design, gumagawa ng mga poster para sa mga event ng kumpanya. Bawat pangalan na binanggit ay nagdulot ng masiglang palakpakan mula sa madla. Ang matutuklasan niyo, sabi ni Zoe, ay na ang programang ito ay hindi tungkol sa kawanggawa, ito ay tungkol sa matalinong pamumuhunan. Ang mga kumpanya na nakikilala at nililinang ang mga talento saan man nila matagpuan ay mga kumpanya na umuunlad. Tumayo si Ricardo at sumama kay Zoe sa entablado. Tama si Zoe. Sa nakaraang 6 na buwan, tumaas ang aming produktibo ng 40%. Ang aming kasiyahan ng empleyado ay umabot sa mataas na antas at ang aming reputasyon sa komunidad ng negosyo ay ganap na nagbago. Lahat ay dahil nagpasya kaming makita ang mga tao sa halip na mga posisyon. Tumayo din si Mr. Lee. Maaari akong magsalita para sa lahat ng aming mga internasyonal na kasosyo kapag sinabi ko na ang Meridian Holdings ay naging isang modelo para sa iba pang mga kumpanya. Nakatanggap kami ng mga kahilingan para sa pagkonsulta mula sa mga kumpanya sa 12 bansa na gustong magpatupad ng mga katulad na programa. Naramdaman ni Zoe na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakakagulat isipin na ang isang ideya na ipinanganak mula sa kanyang sariling karanasan ay nagbibigay inspirasyon sa malawakang pagbabago. Ngunit, sabi ni Zoe na bumalik sa pagsasalita, ang tunay na sukatan ng tagumpay ng programang ito ay hindi ang mga numero o pagkilala, ito ay ang mga personal na kwento. Ito ang mga pangarap na natupad. Direkta niyang tiningnan ang bagong batch ng mga scholar. Si Carmen, 16 taong gulang, anak ng security guard sa gabi, na natuklasan na may talento para sa financial analysis. Si Lisa, 17, anak ng attendant sa cafeteria, na nagbunyag ng pambihirang kakayahan sa digital marketing. Si Sofia, 11, anak ng driver ng delivery, na nagpakita ng pambihirang potensyal sa internasyonal na logistic. Ang bawat pangalan ay sinundan ng mainit na palakpakan, ngunit gayon din ng isang bagay na mas malalim, pagkilala, respeto, at pag-asa. Hindi po kayo narito dahil sa awa o sa mga programa ng social responsibility binigyang diin ni Zoe. Narito po kayo dahil mayroon kayong tunay na halaga, tunay na talento, at tunay na potensyal. Ang tanging pagkakaiba po ay ngayon mayroon nang nakikinig. Hindi na napigilan ni Nanay Dorotea ang mga luha, ang makita ang kanyang anak na minsang nagtago sa likod ng mga cart ng paglilinis. Ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa iba pang mga kabataan na maniwala sa kanilang sariling mga pangarap ay higit pa sa kanyang naisip. Dahan-dahang tumayo si Aling Wong. Maaari ba akong magsalita ng isang bagay? Mahinang tumango si Zoe nang naghihikayat. Noong nakilala ko si Zoe, siya ay isang mausisa na bata lamang na ginawang oportunidad ang pangangailangan, sabi ni Aling Wong sa Ingles na may banayad niyang accent. Tinuruan niya ako na ang pagtuturo ay hindi tungkol sa pagpasa ng kaalaman pababa, ito ay tungkol sa pagtaas ng potensyal pataas. Tiningnan niya si Zoe na may pagmamalaki ng isang ina. Zoe, pinarangalan mo hindi lamang ang iyong pamilya at kultura, kundi tayong lahat na naniwala sa iyo noong ikaw ay isang pangako lamang. Ang emosyon sa silid ay nadarama, ngunit alam ni Zoe na mayroon pa siyang isang mahalagang bagay na sasabihin. May isang huling aral na gusto kong ibahagi, sabi ni Zoe. Ang kanyang boses ay mas mahina, ngunit hindi gaanong matatag. Ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa pagtakas mula sa pinanggalingan. Ito ay tungkol sa paggamit ng ating pag-angat upang bumuo ng mga hagdan para sa iba upang umakyat din. Tiningnan niya ang kanyang nanay. Tinuruan po ako ng nanay ko na ang dignidad ay nagmumula sa tapat na trabaho, hindi sa mga titulo o sahod. Tama po siya. Ang nagbago po ay hindi ang aking halaga, kundi ang pagkilala sa aking halaga. Bumaling si Zoe sa mga bagong scholar. Palagi po kayong may halaga. Ngayon po ay binigyan lang kayo ng plataporma upang ipakita ito. Sumiklab sa palakpakan ng auditorium, ngunit ang pinakamahalagang sandali ay dumating nang tumayo si Nanay Dorotea at lumapit sa entablado. Bumaba si Zoe upang salubungin siya at nagyakapan ng mag-ina sa entablado habang daan-daang tao ang pumalakpak. Lubos akong ipinagmamalaki ko sa iyo, bulong ni Nanay Dorotea sa tainga ng kanyang anak. Ipinagmamalaki ko po tayo, Nanay, sagot ni Zoe. Kung saan po tayo nagmula, kung sino po tayo at kung saan po tayo pupunta. Habang nagtatapos ang kaganapan at ang mga tao ay naghalo-halo na nag-uusap ng masigla tungkol sa hinaharap, nanatili si Zoe sa entablado sandali.
Pinagmamasdan ang eksena. Ang mga empleyado mula sa iba't ibang antas at pinagmulan ay nag-uusap ng magkapantay. Ang mga batang scholar ay nagtalakay ng mga proyekto sa mga senior executive. Ang mga hindi nakikitang hadlang na minsang naghihiwalay sa mga tao ay binabagsak. Isang pag-uusap sa bawat pagkakataon. Lumapit sa kanya si Ricardo. Zoe, may proposal ako para sa iyo. Opo, sir. Gusto naming palawakin ang programang ito sa buong mundo. Kailangan namin ng isang taong mamumuno sa inisyatibong iyon. Interesado ka? Ngumiti si Zoe. Tiningnan ang auditorium sa huling pagkakataon. Sir De La Cruz, wala po akong gustong gawin kaysa diyan. 6 na buwan na ang nakalipas. Si Zoe ay invisible, tahimik na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena ng isang kumpanya na nasa krisis. Ngayon, siya ang nagtutulak na puwersa sa likod ng isang pagbabago na nagbabago ng mga buhay at muling nagbibigay kahulugan kung paano iniisip ng mga kumpanya ang talento at oportunidad. Ngunit marahil ang pinakamalaking pagbabago ay sa kung paano niya nakita ang kanyang sarili, hindi bilang isang taong nakatakas sa kanyang pinagmulan, kundi bilang isang taong ginamit ang kanyang pinagmulan bilang pundasyon upang bumuo ng isang bagay na mas malaki. Habang umalis si Zoe sa auditorium ng gabing iyon, dala niya ang katiyakan na ito ay simula pa lamang. Mayroong milyon-milyong kabataan na tulad niya sa buong mundo na naghihintay lamang sa isang taong magkakaroon ng mata upang makita ang kanilang potensyal. At determinado si Zoe na maging taong iyon para sa kung gaano karami ang kaya niyang maabot dahil natutunan niya ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Kapag binuksan mo ang isang pinto para sa iyong sarili, dapat mo itong hawakan ng bukas upang makadaan din ang iba. At iyan ay isang aral na mas mahalaga kaysa sa anumang negosyo, mas mahalaga kaysa sa anumang yaman, at mas mahalaga kaysa sa anumang pagkilala. Ito ay isang aral tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na tao.